Kahalagahan ng Mines and Geosciences Bureau Geohazard Maps para bawasan o maibsan ang panganib na dulot ng mga sakuna ating tatalakayin. Kasama si Dr. Carlo Quiaño, Assistant Director ng DENR Mines and Geosciences Bureau. Dr. Quiaño, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din po sa lahat. Doctors, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba ang MGB, Geohazard Maps? At ano po ang pangunahing layunin nito sa pagprotekta sa mga komunidad laban po sa mga sakuna tulad ng landslide at pagbaha? Ang Mines and Geosciences Bureau po ang mandato na magbigay po ng mga impormasyon tungkol po sa rain-induced landslides, kasama din po dyan ang flooding. Pag sinasabi po natin ang flooding, kasama po dyan ang mga baha na nanggagaling mula sa mga ilog at pati mula din po galing po sa dagat. Meron din po tayong mandato sa tinatawag na ground subsidence, particularly po in relation sa mga tinatawag nating limestone areas po. Doc, gaano po ba kahalaga ang paggamit ng geohazard map sa pagpaplano ng mga lokal na pamahalaan po, lalo na bago sila magpatayo ng mga bahay, infrastruktura at iba pa pong mga development projects? Ang Mines and Geosciences produce po mga geohazards maps po. So ito po yung makakatulong sa ating land use plan. Kung maaari po sa isang lugar, kung ito po ay mabahain, maaari po tayo mag-conduct ng mga programa na in terms of mitigation as well as adaptation. Kung maaari po sa isang lugar na mabahain, kung alam po natin kung gaano taas ang baha, ito po ay makakatulong sa pagdidesign ng ating infrastruktura. Kung ang first floor ay second floor, for example, ay binabaha, siguro gagawin natin siyang parking. Sa third floor po, dun sa simula ang magkakaroon ng economic activity. So there are a number of mitigating at saka adaptation measures, and the first step is to look at our geohazards maps po. Okay. Well, sa mga nakaraang kalamidad po, Dr. Quiaño, tulad ng mga malalakas na bagyo at lindol, paano po nakatulong itong MGB Geohazard Maps sa pagtukoy po sa mga lugar na mataas ang panganib? We are always work under the arm of the National Disaster Risk Reduction po, yung NDRIMC po. So magkakaroon po tayo ng parating na bagyo, automatic naman po tayo nakikipag-coordinate sa kanila. Ang Pag-asa ay nagbibigay sa atin ng rainfall forecast. From their rainfall forecast, in-identify po namin ang mga barangay na maaaring maapektuhan ng mga landslide at saka flood. At ito po yung listahan nito ay binibigay sa regional office, sa Office of the Civil Defense, at sa mga iba pang sangay ng gobyerno para alam po natin kung anong klaseng aksyon at mga areas na ipraprioritize natin in terms of preparedness po. Sir, ano po ba itong mga pangunahing datos at pagsusuri na ginagamit ng inyong opisina para makabuo nitong geohazard maps? At gaano po ba kadalas natin ito ina-update para po mas maging accurate itong mga impormasyon? Ang pag-generate po natin mga mapa, nagsimula po yan ng 2008 sa tinatawag na 1:50,000 scale, tapos mas detalye na po tayo, ay based dun sa mga field assessment na ginagawa po ng mga geologists. So lahat po ng mga barangays pinupuntahan at ina-assess po yung mga yan at kung saan po tayo nag-generate ng geohazards map. Now, as regularly as possible po ay ina-update natin yung mga mapa. Alam po natin na through the years maaaring magbago ang kondisyon ng isang lugar dahil sa mga natural factors as well as mga intervention na ginagawa po ng mga ating kababayan. Kaya po, pag nagkaroon po, for example, ng mga bagyo, at nagkaroon ng incident, sina-check po natin kung ito po ay consistent sa mapa. Pag hindi po consistent na mapa, ay ina-update po natin ito. Kasi meron pong instances na hindi po nakaka-capture ng ating geologists dahil after the assessment po, ay nagkaroon ng pagbabago sa mga natural at saka yung mga anthropogenic or man-made na nagbago ng condition sa isa pong lugar. Okay. Sir, marami po tayong mga komunidad, lalo na sa mga probinsya, na nakatira sa paanan ng bundok, tabing ilog, o yung mga flood and landslide prone areas. Paano po nila magagamit itong geohazard maps para po makapag-desisyon sila kung ligtas ba yung kanilang lugar? Is this accessible to the public or doon lang sa mga local government units? Hindi po accessible po 'yan sa website po ng MGB at saka po tayo ay tulungan po sa DOST, particularly sa FIVOLS, dahil lahat po ng ating mga mapa ay nandun po sa Hazard Center. Ngunit po, importante din po na hindi lang individual o isang family ang nagko-conduct ng ganitong klaseng
preparedness po, ano, kaya po hinikayat po natin ang mga LGU na maging proactive kasi land use plan po ay dapat lagi rin natin binibisita kung ito po ay still angkop, lalo na kung may pagbabago no, na ginawa ang mga tao, and of course taking into consideration itong mga climate change effect po. So ito po ay accessible sa mga iba't ibang paraan po. So other than that we have already provided po yung mga LGUs po natin ng mga reports at saka mga mapa kung saan makikita po nila ang kanilang susceptibility po sa landslide at flood po. Sir, may mga pagkakataon din po ba na may natutukoy ang MGB na mga high-risk areas pero patuloy pa rin pong may mga naninirahan dito? Ano po ba yung rekomendasyon ng inyong opisina sa mga ganitong sitwasyon? Yun po, tama po kayo dyan. Marami po tayong na-identify po niyan. Kaya nga po, during the assessment, we immediately provide the recommendations to the LGUs. Kasi nga po, pagdating sa pag-implementation, through the ordinance po yan, mga LGUs, sa consideration po nila yan. So kaya nga, importante na lagi tayong updated sa ganitong klaseng information. Now, in terms of the implementation, ay hindi kasi kami basta-basta nag-i-implement po niyan kasi kailangan din natin maintindihan ang vulnerability o kakayahan ng isang family na mag-relocate. So it's not just a matter of relocation as well as in terms of evacuation at saka yung mga preparedness. So doon pumapasok ang role po ng LGU para matulungan ang ating mga kababayan po. Okay. Well, ano naman po ang papel ng mga barangay at LGUs sa paggamit po ng MGB geohazard maps? Sapat po ba sa tingin ninyo ang koordinasyon ng MGB sa mga lokal na pamahalaan para po maisama to sa kanilang disaster preparedness plans? At kung sakasakali man, Dr. Kianyo, na sakali man na matigas ang ulo or sabi mo nga, depende pa rin sa vulnerability ng ating mga kabayan para sa relocation, may pananagutan ba ang LGU dito kung sakali magkaroon ng sakuna at napahamak yung mga taong tumira doon sa mga landslide-prone areas? Actually po, required po ang lahat ng mga LGUs na gumamit mga geohazards maps sa pag-update ng kanyang mga land use plans. Kaya yan ay nakasaad po dyan. Kaya po, we always work under the arm of the NDRIMC dahil kasama po dyan ang DILG. So as a science, we provide the science, and in terms of the implementation po yan, ay through the help po ng DILG at iba pa po sa ngayon ng mga gobyerno. Gaya po na nangyari ngayong earthquake, hindi lang po naman sa storm, pati earthquake, automatic po na we work under the arm of the NDRIMC. Ina-identify din namin dyan mga maaari maapektuhan mga flash flood, at dahil sa mga dami mga rivers ng mga earthquake-induced landslides, yung mga communities, ina-identify po natin yan. At yan ay automatically kinakaskade po yan sa NDRIMC. Sa inyong kaalaman po ay every day mayroon pong meeting ang National Interagency Committee para i-discuss ang mga ito, lalo na kapag mayroong mga ganitong klaseng sitwasyon. Earthquake, gaya po ng mga bagyo din po. Sir, sa panahon ngayon na mas nagiging madalas ang extreme weather events dahil sa climate change, i-emphasize lang po natin, paano po nagiging mas mahalaga itong mga geohazard maps sa paghahanda ng bansa? Kung yung sa geohazards map, we always integrate na yung mga climate change forecast. We always think of the worst case scenario. Kaya nga makikita nyo sa geohazards map natin at saka sa mga recommendations, sinasaad po natin na we have to consider mga climate change effects. In fact, kapag mas malakas ang precipitation ngayon, at saka mas marami ang mga changes at mga population na lumalapit sa hazards-prone area, kailangan po nating i-disenyo ang ating mga infrastructures. Hindi lang when we talk about dealing with the problem of geohazards, it's not just a matter of mitigation. As well, we talk about adaptation. So pag sinasabi natin mga adaptations sa lahat po ng mga design ng mga infrastructures, kailangan po natin malaman kung gaano ang pinakamalakas na bagyo o kaya pinakamalakas na earthquake matatama sa isang lugar, gaano ba kataas ang mga baha, gaano ba kabilis ang pagtaas ng rate of sea level, Kaya kung may lagay tayo ng seawall, pero in the future, mas expect natin tataas yung dagat, baka hindi na effective yung mga ganitong seawall. Kaya nga kailangan sa mga disenyo, meron din tayong mga projection, and geohazards maps can provide the first information po. Of course, they can always coordinate with the scientists of the Mines and Geosciences Bureau para mas magabayan po natin ang mga different stakeholders po. Okay. Doc, may mga pagkakataon po na yung impormasyon sa geohazard maps ay hindi po agad o madaling maintindihan ng publiko.
Sa inyo pong panig sa MGB, paano po ang ginagawa ninyo para mas maging accessible, mas maging simple, at maging user-friendly yung mga ganitong impormasyon para sa mga ordinaryo nating mga kababayan? Maganda pong katanungan yan. Kaya meron tayong formal na IEC, yung Information Education Campaign, na kung saan po ang mga MGB teams po ay nagtatarget po each year ng mga munisipyo na kung saan po nagbibigay tayo ng mga lectures po. So ang common na audience po natin dyan is mga ang ating mga barangay captains po. So doon po nagbibigay ng mga training kung paano po magbasa ng mga mapa. Yan yung pong pinaka-importante, ano ba magbasa ng mga mapa. Kaya din meron tayo mga materials both in terms of infographics at saka mga videos na nag-explain kung ano po yung mga hazards at kung paano po magbasa ng mga mapa po. Dr. Kianyo, mensahe niyo lang po sa mga pamilyang nakatira sa mga lugar na tinukoy na high risk sa geohazard maps at sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Sa ating po mga kababayan na sa hazards-prone area, ay lalo na as much as possible, we have to consider na mag-relocate po. Kung hindi naman po tayo ay sapat na may kakayahan na mag-relocate po, ay kailangan po tayo makipagsangguni o mag-coordinate po sa ating barangay o kaya sa local government unit kung paano po tayo matutulungan. Evacuation should always be there po. Tinatawag natin preemptive evacuation, lalo na pag may parating na babagyo. So, let us also teach our kids po, they should always be prepared po. So, sa ating mga kababayan, in this time of climate change, kailangan po tayo mas maging resilient. Seryosohin po natin ang binibigay na impormasyon ng ating mga sangay ng gobyerno po. Kahit gaya po ng Mines and Geosciences Bureau. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Carlo Kianyo, Assistant Director ng DENR Mines and Geosciences Bureau.